Ito, wag pong uminit ang inyong ulo, mga kababayan. Pero bago po tayo magpatuloy, don't forget to like, to subscribe, to follow. Congratulations kay President Marcos. Ayan. Mga kababayan, ang dami, 400 tayo dito. Dapat 400 din po yung mag-likes. Para po, Sa kanyang inaugural speech, katulad na sa kanyang kampanya, sandali. nanawagan siya para sa pagkakaisa. Sabi niya, Ito po, mga kababayan. "Congratulations kay President Rappler po. Marcos." Sa kanyang inaugural speech, katulad na sa kanyang kampanya, nanawagan siya para sa pagkakaisa. Sabi niya, ang pangarap ng bawat Pilipino, ang pangarap mo at pangarap ko ay pangarap niya rin. Your dreams are mine. Pangarap nyo ay pangarap ko. Nanumpa siyang poprotektahan ang pagkakaisa at ang pangarap nating lahat. Nanumpa rin siyang magiging tapat at lahat ng kanyang sasabihin sa mga Pilipino ay totoo. Kami naman bilang media, may tungkuling itama ang mga maling impormasyong inilalabas ng gobyerno. Uy, media daw. Guys, media daw. Tapos kung titingnan nyo po si Talabong, At ng mga opisyal nito. At may paunang apat kaming nakitang maling impormasyon na binanggit ni Pangulo. ano ba yan? Mga kababayan, media. Ako ayoko po siyang i-correct sa proper hygiene niya. Ayoko po siyang i-correct sa presentation niya. Hindi naman kasi to 100% na ano eh. Ganun eh. Gumaganyan konti eh, mga kababayan. Gumaganyan konti mga kababayan eh. Alam niyo yung mga pagong, yung mga turtle. Alam niyo yung mga pagong po. Yung business straight. Gumaganon konti yung kamay. Okay, ganito po yun. Barbie. Ika nga, Barbie. Kaya gusto pala ng hikaw. Hindi ka lang mukhang lalaki. Nagmukha kang tanga sa paghihikaw mo. Media ka pa kuno. Hindi maganda example. Lalaki. Kalalaking tao. Nagpe-present ka ng balita, may hikaw ka, para kang tanga. Marcos sa kanyang inaugural speech. Una, nag-flex ang bagong Pangulo. That is why it reverberated and amplified. Abot kayang OOTD? Nasa Lazada yan, 6 times na Ang bihira yung mga ads na to ah. Dapat dinownload ko na lang pala to. To deliver the biggest electoral mandate in the history of Philippine democracy. Sabi ni Marcos, siya raw ang nagtamo ng biggest electoral mandate sa kasaysayan ng Pilipinas dahil ibinoto siya ng higit sa 31.6 million na mga Pilipino. Mali. Mali daw. Ang laki Abay natin ng to. electoral Mali to. mandate ay hindi binabase sa bilang ng botong natatanggap ng sige. kandidato. Kasi kada eleksyon ay lumalaki ang populasyon. Natural, dadami ang pagkukunan ng boto. O sige. Sa halip, ang mandate ay base sa porsyentong nakuha ng kandidato sa pinagsama-samang boto Sige. ng lahat ng kandidato. Bobo to mga kababayan. Patunayan kong bobo to. Bayan, ikalima lamang si Marcos Jr. sa may pinakamalaking mandato sa kasaysayan ng mga pangulo sa Pilipinas. Dinaig siya ni Manuel Quezon, Ramon Magsaysay at ng kanyang amang si Ferdinand Marcos. Okay. Balik ko konti ah. Ng kandidato. So, kung ito ang batayan, ikalima lamang si Marcos Jr. sa may pinakamalaking mandato sa kasaysayan ng mga pangulo sa Pilipinas. Dinaig siya ni Manuel Quezon, Ramon Magsaysay at ng kanyang amang si Ferdinand. Okay. Nakalagay po dito mga kababayan, Ferdinand Marcos 88%, Manuel L. Quezon 81.78%, Ramon Magsaysay 68.9%, Manuel Quezon 67.99%, Ferdinand Marcos, yung papa niya, dalawang beses po kasi yung pagtakbo, 1965, din yung 1969, yung re-election po siya, 61.47. Then pang-anim lang po daw, kuno, si President Bongbong Marcos na 58.77. Ito po yung mga basehan nila, mga kababayan, Rappler. Okay, I will fact check sa inyo, Rappler, right now. Ayan po, di maklaro eh. Sorry po mga kababayan.
ito po, nabanggit ko naman yung figure kanina, pero babanggitin po natin dito na mali rin po ang inyong basihan o kulang yung konteksto nyo, Rappler. Paano ko po masabi mga kababayan na kulang sa konteksto si Rappler? Bakit po? Bakit po mga kababayan kulang sa konteksto? Ito po alam niyo po ba na until po mga kababayan kay President Ferdinand Edralin Marcos Sr., two-party system lang po tayo. Two-party system lang po. Two-party system lang po mga kababayan. Tingnan nyo two-party system lang. Ano po ibig sabihin po nun? Dalawang partido or dalawang kandidato lang ang naglalaban. Dalawang partido lang, dalawang grupo lang po ang naglalaban, ang nagbabanggaan, mga kababayan. Yan po ang ibig sabihin yan. Ngayon po mga kababayan, ito ang mababanggit ko sa inyo. Sabi niya dito, si President Bongbong Marcos, 58% lang kumpara kay tatay niya, kay Quezon, kay Magsaysay. So dahil dalawang beses po nabanggit si Quezon tsaka si Marcos, Magsaysay, pang-apat na lang po siya mga kababayan. Si President Marcos, okay, pang-apat na lang daw po siya. Ngayon po, two-party system lang before. Pagpasok po ni Cory, pagpasok po ni Ramos mga kababayan, napakarami pong partido nun. Pagdating po ni Erap, ilan po yung tumakbo po nun nung 1998. Nung 2004, kung daw nagkakamali, 5 po ang tumakbong presidential candidate nun. Pagkarating po ng 2010, I think kung daw nagkakamali, 9. Dapat 10 pa yun mga kababayan. Umatras pa po ang isa. Dapat 10 po yun na kandidato. Pagka 2016, 6 po. Namatay lang talaga si Señeres. Pagka 2022 po mga kababayan, 9 yata kung daw nagkakamali. Or 10. Tapos 10 po sa bise. Mga kababayan, kumpara nyo naman po, ilan po ang kandidato ngayon or binibigyan ng pagkakataon na tumakbo? As many as they can, di ba? As long as po, meron silang strong political party, meron silang machinery, they can sustain or they can kaya nila financially, mga kababayan, na mag-conduct ng pangangampanya sa buong Pilipinas. Yun po yung mga yun po yung mga qualification ngayon ni COMELEC under the 1987 Constitution para po na ang isang kandidato ay hindi po matawag na nuisance candidate. Ikumpara naman po natin sa panahon po ni dating Pangulong Marcos, pababa papunta kay Aguinaldo, kasi kay Aguinaldo ang naglaban, di ba? Aguinaldo at saka si Bonifacio kung daw nagkakamali, mga kababayan. Then later on po, tingnan po natin ang senaryo. Tingnan po natin ang mga naganap po mga kababayan. Talagang dito po kung kami po mga vlogger, sina Sangkay, sina Coach Jared, sina Takiru, sina Mima Alicia, sino pa ng mga kaibigan po namin na vlogger, lalong-lalo na sa UBIP, na pina-fact check ni News 5, na pina-fact check ni Rappler, at ano pang mga media entity na sasabihin nyo kulang sa context. Ito po kulang sa context, kulang sa explanation. Dati po, mga kababayan, from Aguinaldo until the late President Ferdinand Marcos Sr., at sabihin natin, panahon ni Cory, two-party system lang. Two-party system lang po that time. Pagdating po ni Ramos, after po makrap ang 1987 Constitution until the election 2022, di ba, napakarami po. Napakarami po mga kababayan ang may kalayaang tumakbo. Tingnan nyo po. Tingnan nyo po mga kababayan. Ayoko pong magsabi na ako'y magaling, matalino. Pero analysis lang po. Dito po, patunay lang po. Ito, introduction pa lang. Unang mali daw na sinabi ni President Bongbong Marcos. Pangalawa, Kasinungalingan. Kasinungalingan kaagad ni Rappler. Ganyan kayo kasinungaling, Rappler. Kaya hindi talaga kayo qualified or you don't deserve anymore a chance from the Republic of the Philippines. Naku po, Rappler.
talagang panira lang kayo sa Republika ng Pilipinas. Kayo po ay anay. Sorry for the word, kayo po ay mga peste. Kayo po ay panirang damo lang sa Republika ng Pilipinas. Kayo po ay dapat hindi na manatili sa media industry. Never po kayo nagsabi ng totoo. Napakasinungaling po ninyo. Ang kinikilingan nyo ay yung makakaganyan lang po kayo. Naku po, delikado mga kababayan. Sasabihin, we're not your enemies. Hindi totoo yun. Hindi naman kayo kaaway ng mga Marcos. Kaaway kayo ng mga Pilipino dahil sinungaling kayo. Sa pagkain. Food self-sufficiency has been the key promise of every administration. None but one delivered. There were inherent defects in the old ways and in recent ways too. Sabi ni Marcos, sa ilalim pa lamang ng isang administrasyon nagkaroon ng food security sa bansa. In-imply niya sa administrasyon ng kanyang ama. Hindi yun nagawa ng tatay niya. Ano ba ibig sabihin ng food security? Ito ay ang sitwasyon sa isang bansa na lahat ng tao sa lahat ng panahon ay may kakayahang makakuha ng sapat, ligtas at masustansyang pagkain para magkaroon sila ng aktibo at malusog na pamumuhay. Sa termino ng nakatatandang Marcos, lumala pa ang gutom at kahirapan. Kaya nga nagkaroon ng Nutribun, di ba? Wala pang administrasyong nakakakamit ng food security para sa ating bansa. Pero ito ay hamon para kay President Marcos Jr. na nagpa siyang maging Secretary of Agriculture din. Pangatlo, ang walang kamatayang windmills. Blades have been turning over the sand dunes of Ilocos Norte, harnessing a power all around, but unseen long before this day. I built them. Sabi ni Marcos, siya raw ang nagpagawa ng windmill sa Ilocos Norte. Nako, lumang kasinungalingan na yan. Ang windmills ng Ilocos Norte ay ipinagawa ng North Wind Power Development Corporation at ang nagpundar nito ay ang gobyerno ng Denmark. Ang ideya naman na ipatayo ang mga ito sa Ilocos Norte ay galing sa National Renewable Energy Laboratory na kabase sa Amerika. Kung ayaw niya maniwala sa amin, siya na mismo ang nagsabi na hindi niya proyekto ang mga windmills. So there was a contract. Was there a contract? It is not. It's one thing that people seem to think it's a government project. It's not. It's not. It's a private commercial enterprise. Pero tama rin naman si Pangulong Marcos na kailangan natin maghanap ng malinis na pagkukunan ng enerhiya para sa ating bansa. More on this sa last point. Pang-apat, Sufficient fossil fuel-free technology for whole economies has yet to be invented. And it is not seriously tried by rich countries. sabi ni Marcos, ang isang pambansang fossil fuel-free technology ay hindi pa naiimbento at wala pang mayamang bansang sumubok nito. Mali. Ang Sweden ay patungo na rito. Nag-pledge ang bansa na hindi nagagamit ng fossil fuel pagkadating ng 2050. Gagawin ito ng Sweden sa pamamagitan ng paglilipat sa solar at wind energy. Okay. Sabi ni President BBM mga kababayan, not seriously tried. Ibig sabihin po, hindi pa sineseryoso ang paggamit. Hindi pa po sineseryoso na gamitin. Doon ginagamit na po or sinusubukan pero hindi pa po sineseryoso. Mas maayos na electrical grid at ng malinis na sistemang pagtransportasyon. Katuwang sa planong ito ang mga negosyante sa Sweden para ang ekonomiya ng bansa ay manatili. Yan po mga kababayan, tingnan niya. Napaka sinungaling po talaga ng taong yan. Not seriously tried pa nga daw po, sabi ni President Bongbong Marcos. Ibig sabihin po, hindi pa po yan sineseryosong gagawin or ginagamit. Pinatunayan ng Sweden, di ba? Papunta pa lang sila. So, ibig sabihin po, hindi pa nila nagagawa or hindi pa po nila ngayon ginagawa. Papunta pa lang po sila sa senaryo na yan. Nagagamit sila ng mga fossil fuels. Anong kitid ng utak talaga ng taong to? Unang punto mo pa lang, kasinungalingan na. Presentation mo pa lang,
Hindi ka kaya-aya. Tingnan nyo. Ha? Tapos ngayon po mga kababayan, banat ng banat sa UBIP. Banat ng banat po sa United Bloggers and Influencers of the Philippines. Tapos kinandak po niya ang kanyang interview. Ito kinandak niya ang interview niya, hindi pa po buo ang UBIP nun. Pero ang binabanatan po nila ang UBIP. Then lahat ng miyembro ng UBIP, pinakita nila, ito yung mga subscribers nila, pinakita nyo kung ano mga channel. Tanga! Makita lang talaga kita. Tapos ipapakita mo, ito yung mga miyembro ng UBIP. Ang interview mo, lalong-lalo na kina Robert, ay hindi pa po nabubuo ang UBIP that time. Tingnan mo gaano kakitid ang utak mo. Tsaka ito pa po mga kababayan alam nyo po ba na pag-interview nun? Pasalamat ka, hindi man lang nakapagbanggit si Robert ng off the record. Kasi sabi niya, kwentuhan lang daw. Yung pala, kumukuha na siya ng mga kababayan, kwentuhan lang daw. Pero never po siya nagpaalam sa kanyang in-interview na ilalabas niya sa media ang kanilang mga pinag-usapan. Sabi niya, kwentuhan lang Pasalamat ka, hindi ka binalikan. Hindi ka kinasuhan ng mga taong pinalabas mo doon sa iyong report dyan sa Rappler. Pasalamat ka, talabong. Apelyido pa lang, ang pangit na Pasalamat ka. Maghintay ka. Hindi lang si Robert. Ikaw, loko-loko ka talagang bakla ka Ganyan? Tingnan nyo, nung nakarang araw, di ba, halos magmakaawa na kayo kay President BBM. We're not your enemies, ganto ganyan, kaliwat kanan. Tapos ngayon, bumanat ka agad kayo. The other day. Kasi hindi kayo pinansin. Tapos ipapalabas nyo na naman atrocities, paniniil, pagsupil sa media. Hindi naman kayo media. Wala kayong prangkisa, wala kayong permit to operate. Ikaw, pasalamat ka. Iba ang na-interview mo. Hindi yung mga palabang vlogger na katulad ko. Pasalamat ka talaga. Pambihira kang loko ka. Mga kababayan, ito po. Ang kanilang listahan na inilabas, 'di ba? Nasa 30 po kami na mga vlogger doon. Buti hindi ako kasali. May iilan po sa amin na hindi niya nasali sa kanyang balita. Tingnan nyo. Pero ito po, mga kababayan, ang nangyari dyan. Hindi pa po buo ang UBIP. In-interview na niya po yun, yung mga taong yun. Dahil po ngayon, meron pong sariling spokesperson si UBIP. Because meron na po kaming code of ethics, meron kaming bylaws, may sinusunod na po kaming proseso. Hindi na po kami kumikilos mga kababayan ng individual. Kumbaga organized na po kami. At pinagsusumikapan namin na mas maging organized, mas maging professional ang approach namin sa lahat ng mga Pilipino. Ganyan po ang ginagawa namin sa ngayon mga kababayan. At sa suporta ng sambayan ng Pilipino, kayo po yun. Kayo po yun. Kayo po yun mga kababayan ang nagbibigay sa amin ng lakas ng loob para ipagpatuloy ang aming ginagawa.